So, Ambassador, balita namin na meron pa kayong planong bumalik doon. Although nagbigay na kayo ng deadline na hanggang Sabado, dapat ay makuha nyo na lahat ng mga kababayan natin para maibalik dito. Well, we were setting a target for ourselves because obviously we don't want to leave people there for a long time. So we said that we'll give ourselves until Saturday to make sure that everyone is out of Tripoli and everyone is out of that Benghazi area. As for my going back, I will go back if I feel that my inputs can add to the situation. Okay, sir, antabayan na namin yung pagbabalik niyo po doon. Samantala lang namin magkakaroon kayo ng audience sa Pangulo ngayon for your report. Pero meron lang pong katanungan ang aming kasamang si Erwin Tulfo mula po sa studio. Erwin. Yes, Jovi, pakitanong kay Secretary Romulo, paano na lamang yung mga nagtatrabaho sa mga government hospitals na, Secretary Del Rosario, yung mga nagtatrabaho sa hospital, sa mga doktor, nurses na hindi pinapayagan makaalis ng Libya? Okay, napag-usapan nga yan kanina, Erwin, at napakaganda ng sagot dyan ni Ambassador. Tungkol doon sa mga nurses and mga professionals natin sa mga ospital na sinasabing gusto na umuwi pero dahil naka-duty, barred sila from going out of the hospital. I think you said it correctly. I understand. I'm not sure about the figure. We'll have to validate this. That there are about 6,000 Filipino nurses working in Libya. Most of whom are with government hospitals. We also understand that they're being watched very carefully because they have been told not to leave the hospital because their services are essential. So I think that my view is if they're in the hospital, they should stay there. I think it's probably one of the safest places right now in Libya for anyone to be in. Erwin. Panghuling katanungan na lamang, Jovi. Sabi ni Secretary Del Rosario kanina, Sabado siguro matatapos na ang lahat ng ito. Ilan pa ba ang kailangang ilikas ng mga kababayan natin? Actually, sir, they're asking kung yung talaga mga actual figures, although kanina nagkakaroon lang kayo ng estimates, kung ilan pa yung pwede natin ilikas o talagang gustong lumikas ng mga Pinoy. I can't give you a number that's for certain. We're only going on the basis of estimates. We think that there are about 26,000 workers in Libya from our country. As you know, the predominance of our overseas workers there are professionals, and they are guaranteed under their employment contract with a repatriation provision, so that in a situation such as what we're experiencing now, it's the employer's duty to repatriate them. We think that a significant number have already been repatriated, and we're trying to catch up with these numbers and trying to verify them so that we can say for ourselves, here's an estimate of those that remain there. Where exactly are they, and to what extent can we Ambassador, 20,000 plus pa ito, At alam natin may problema na sa pondo. Papunta ngayon na Malacanang ngayon, bihingi pa kayo ng additional na pondo? I think our resources are obviously limited. We don't have the resources, say, of Great Britain. I understand in my reading of newspapers internationally today that Great Britain had sent in their special forces in a commando-type operation to rescue their 150 workers in a petroleum complex. And the Germans had sent in their air force to rescue their people as well. Obviously, so may ibang ways, hindi lang pondo kailangan. Yeah, we don't have, we have to use a little brain power in terms of how we can best do this. Okay. Thank you, Ambassador and Secretary. Balik muna sa inyo, Erwin. Alright, thank you very much, Secretary Del Rosario, at maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco. Aksyon abroad naman tayo, ang mala-stampede na eksena nang masira ang isang escalator sa Amerika na kunan sa video. At delubyo sa Bolivia, hindi pa rin matapos-tapos. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Naomi Dairi.
Tila stampede ang eksena sa kalalabas lang na surveillance video na ito sa Washington, USA. Nasira kasi ang brakes ng escalator kaya biglang bumilis ang andar nito, dahilan para magkatumbahan ng mga taong nakasakay. Isa ang malubang na sugatan sa insidente. Dahil dyan, ginawa ng buwanan na nooy 4 na beses lang kada taon na inspeksyon sa mga escalator. Matapos ang pagbaha, mudslide naman ngayon ang tumama sa lungsod ng La Paz sa Bolivia. Bumagsak ang marami sa mga gusali at nagkabitak-bitak ang mga kalye sa tindi ng pagguho ng lupa. Higit 400 na ang mga nasirang tahanan, mahigit 5,000 pamilya naman ang naapektuhan. Hindi naman sakuna o terorismo ang dahilan ng pagguho ng gusaling ito sa Atlanta, USA. Yan ang Roosevelt House na sadya ng pinasabog dahil sa kalumaan. Sabi ng munisipyo, hindi nawais kung i-renovate pa ang gusali kung kaya't pagpapasabog na lang ang naging solusyon. Naomi Dayrit, News 5. Showbiz action muna tayo. Newlyweds na sina Oyo Soto at Christine Hermosa, handa na nga bang mag-baby? At premiere night ang pelikula ni na Luis Manzano at Ann Curtis, hindi pinalagpas ng star for all seasons na si Governor V. Jeff Fernando, ikwento mo. Ngayon lang nagpakita sa publiko sina Oyo Boy Soto at Christine Hermosa matapos ang kanilang kasal noong Enero at ang nakapagpalabas sa Newlyweds. Walang iba kundi ang kanilang mami na si Dina Bonevi. Hindi kasi alam ko in-interview na ako tungkol dun. Wala. At least nandito kami ngayon di ba? So we're here to support you. And siyempre, di ba? Love ka naman namin. Sama-sama every now and then. Bakit kapag daddy nila nag-a-attend sila ng premiere night? So full force. And siyempre, suporta na rin kay Ann. Kaibigan din naman nila si Ann. Nang tanungin kung kailan magbe-baby ang mag-asawa, Kaya mo dad, bibigyan kita ng apo kagad. Agad-agad. Marami. Parang dali, no? kahit busy sa trabaho si Batangas Governor Vilma Santos, di niya pinalagpas ang premiere night ng kanyang anak na si Luis Manzano para sa pelikula nitong Who's That Girl? Paalam ko sa Batangas na kailangan ako ng anak ko ngayon, so that is my priority. Kaya ngayon, nandito ako. Bukas nanay uli ako ng Batangas. She's giving unbelievable support sa pinakabago ng proyekto, especially for Miss Ann Curtis, the TV commercial queen. Di rin napigilan ni Ate V na magbigay ng payo sa kontrobersyal na love life ng anak. So, basta't sa akin, maligaya ang anak ko. He's taking his time. Minamanage niya ang sarili niya. So, for that, I'm very, very happy. Yun lang yun. Pero tikom ang star for all seasons. Sa tanong kung nagkabalikan na ba, sina Luis at ang ex nitong si Angel Locsin. Sabi nga ni Lucky, di ba, my lips are sealed. Ayaw niya, di ba, pagka ganyan, laging nakasara. Ayaw ko rin magsalita. Jeff Fernando, News 5. Susunod sa aksyon, dami ng patay sa lindol sa New Zealand, higit 150 na. Mga Pinoy na naipit umano sa pagguho, hindi pa rin nahahanap. At mga obrang pagong nagawa ng mga bata sa Amerika sa Makata Super Video.